Bukas, pagkatapos ng contest, lilipat na tayo ng matitiran, ha? Basta ngayon, focus ka lang, ha? Wala ka nakita. Wala ka narinig, ha? Intindihan mo? Opo. And now, contestant number 8, Charisse Menpenco. Before we announce the winners, about a special award, Best in Costume. And the winner for Best in Costume is contestant number 8, Charisse Menpenco. Charis, ito yung tinawag. Yung tinawag ka, tinawag. Inig, ang ganda-ganda naman ang damit mo. Saan niyo yung binili? Hindi po namin ito binili. Binili po ito sa akin ng mami ko. Talaga? Asa si mami mo? Ayun po, oh. Mami! Uy, mami. Galing-galing naman ni mami. Malapakan natin ulit. The winner, Best in Costume, Miss Charisse Menpenco. Sino na trophy mo? Ayan, tabangin natin yung ibang contestants. Come on. And the third place goes to Charisse Menpenco. Lumipat kami ng matitirhan. Nagsimula kami mabuhay na kaming tatlo lang. Si Mami, ako, at si Carl. Dito na po ba tayo titira? Oo. Makit na kayo, ha? Akit na, sige. Sige po. Salamat, Mano. Tara. Bilis. Si Mami, kung hindi nagtatrabaho sa factory, sinasamahan niya ako sa iba't ibang singing contest. At kahit hirap, pinaghahandaan niya bawat laban ko. O, sige, dito na lang. Okay na yan. Ayan, banda dito. Pasensya na sana, Mare, ha? Naku, kesa naman bumili pa ako ng bagong damit ni Charisse, mas makakatipid kung ako mananahin. Okay lang, walang problema yun. Basta besoli mo itong makina ko, pangkapos ka na, ha? Siya nga pala, may dala akong maestrang tela. Baka magamit Maraming mo. salamat. Gagamit mo yan. Sige, Ay, ang dito na ganda. ako, pare, ha? Sige. Si Mami, ang mga kapitbahay namin, ang mga teacher ko, mga kaibigan, mga kaklase. Sila ang naging inspirasyon ko sa pagkanta. Dahil sa kanilang pagtitiwala, nagkaroon din ako ng tiwala sa sarili ko. At sa tuwing nakikita ko silang masaya dahil sa aking musika, gumagaan ang pakiramdam ko. Lalo kong minamahal ang pagkanta. Pero hindi sa lahat ng panahon, nagtatagumpay ako. Okay lang yan, huwag ka na umiyak. Alam mo, ganyan talaga ang singing contest. Parang sugal yan. Minsan panalo, minsan talo. Alam mo, hindi importante
importante yung manalo ka. Ang importante, ginalingan mo. Binigay mo yung lahat na makakayanan mo. Kaya kahit wala ka mang maiuwing tropeo, para sa akin, the best ka pa rin. Bilib din naman ako dito kay Maring Raquel, no? Paano niya kaya nabubuhay yung dalawang anak niya? Abe, nasa pagtsatsagayan. Pero minsan mahirap din eh. Alam mo, malaki yung tulong talaga kapag nananalo si Charis sa mga singing contest. Kaya lang, minsan naaawa na rin ako sa anak ko. Napapagod sa kapupuyat. Di naman yata siya masaya eh. Kung sa bagay. Kaya lang, alam mo, minsan sabi ko nga sa kanya, tama na. Napapagod na ako sa kapupuyat. Pangit ako. Kanya lang, alam mo bang ginawa? Umiyak. At ang sabi ba naman sa akin, siya na lang daw ang pupunta dun sa singing contest mag-isa niya. Tignan mo nga yung mga anak ko, o luma ang mga gamit. Eh, hindi ko nga maibili ng mga magagandang gamit yan. Hindi ko makabigyan ng luho. Eh bakit hindi ka kaya lumapit sa asawa mo? May kaya yun ah. Ano? Nako, huwag na, no? Ay, nako, mamatay na ako, hindi ako lalapit dun. Aba eh, kung talagang gusto mong kumanta sa TV, kailangan paghandaan mo yan. Unang-una, bawal kumain na masyadong malamig. Nakakasama yan sa boses, alam mo ba? Eh naman, ang sarap-sarap po niyan eh. Sarap nga eh, ang dami mo na kayo nakain. Oh, kayo mong tapon yan. Alam mo ba, hindi lahat ng masasarap eh nakakabuti. Siyempre, kung may gusto kang abutin, eh kailangan naman magsasakripisyo ka din. Ganun yun.